Nagbabalik ang PTV, balita ngayon. Inatasan ng DILG ang lahat ng local chief executive na bantayan at busisiing mabuti ang kanilang lugar upang tuluyang masugpo ang mga pogo. Katunayan, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, sinimulan na nila ang pagsuyod sa mga lugar na sinasabing may guerrilla operations ng mga ipinasarang pogo. Bawala naman ng DILG posibleng panagutin ang sinumang LGU official na mahuhuling pumapayag na maging pugad ng pogo ang kanyang lugar. Nag-umpisa na kami last Wednesday, exactly a week ago. Nakahuli kami ng 400. Yeah, it's Parañaque. Sa Parañaque, sa Tambo, Parañaque, sa Pearl Plaza, if I'm not mistaken. So nag-umpisa na yun. Ang inuhuli namin ngayon, yung mga guerrilla operations sa loob ng mga subdivision. Sa Cavite, may investigate kaming 2 subdivision na may reports na parang labas-pasok yung mga foreigners at maraming tao sa isang bahay. So, titignan namin ngayon yun. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ibalik ang 400 million pesos na branding budget ng Department of Tourism. Ayon sa Pangulo, marapat lamang na maipagpatuloy ang pagpapalakas ng imahe ng bansa lalo na sa international stage. Kasunod na rin ito ng pag-ukit sa kasaysayan ng ilang Filipino artists at athletes. Sinang-ayunan naman ito ng DOTE, lalo't makakatulong nila ito sa pag-promote ng bansa. Pinakakasuhan na ng Department of Justice ng 62 counts ng paglabag sa anti-money laundering si Alice Go at 30 iba pa. Ayon sa Department of Justice, nag-ugat ito sa bilyong pisong halaga ng pera na umikot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Bamban, Tarlac. Dagdag pa ni DOJ Assistant Secretary Nico Clavano, may sapat na ebidensya para iakyat ang kaso sa korte. Nakatakda namang isampa ang kaso sa Manila Regional Trial Court sa lalong madaling panahon. Samantala, alamin natin ang ibang balita sa PTV Davao mula kay Jay Laga. Mayong adlaw, arestado sa kapulisan niadtong Enero 13 ning tuiga ang usa ka lalaki nga nagpakaaron ingnon nga pulis sulod sa headquarters sa General Santos City Police Office. Sa investigasyon sa kapulisan, nailang dinakpan nga si alias Eddie nga nasakpang nakasuot og police bush coat uniform sa parking area sa Camp Fermin Lira Jr. sa Jensan. Gisuspetsahan among lalaki sanglit. Sukwahi sa nakatakda nga official attire of the day ang suot sa mong individual. Nasayran nga gipalit lamang among uniform. Wala sab kining dala armas dihang gidakop sa mga otoridad. Niadtong Enero 14 gipasakaan og kasong usurpation of authority of illegal use of uniforms and insignias ubos sa revised penal code ang maong dinakpan. Gibako ina sa 76 ka mga indigenous peoples kon IP leaders gikan sa Higaonon tribe ang ilang suporta sa Communist Party of the Philippines, New People's Army kon CPP-NPA. Ila kining gipadayag ato sa programa nga gipahigayon sa Sitio Lantad, Barangay Kibanban, Balingasag, Misamis Oriental netong Enero 12 ning tuiga. Girepresentar sa mga IP leader ang nagkariyang lugar sama sa Barangay Bantaawan sa Hinguog City, Sitio Lantad, Barangay Kibanban, Barangay Bulohan ug Samay. Sa Balingasag, Misamis Oriental, kinsa gideklara na sab nga persona non grata ang mga sakop sa CPP-NPA. Nalakip kini sa padan nga pagpaningkamot sa 50th Infantry Battalion inubanan sa Provincial Local Government sa Misamis Oriental aron nga mapalig-on ang kalinaw ug kalambuan sa rehiyon. Nanginaot sab ang mga otoridad nga magsilbi kining sumbanan sa ubang mga local leader aron nga ideklara sab ang pagkontra nila sa CPP-NPA. Ug mo kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites sa PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.